Please don't skip the ad. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3071 Isang ilog. Tumingin si Laolin kay Yefan, ngumiti at walang sinabi. Tahimik ng matagal. Hindi napigilan ni Yefan na sumimangot, ano ang ibig mong sabihin, pinapanta mo ako, hindi mo ba ako gustong tingnan? Oo, gusto lang kitang makita. Medyo napahiya si Yefan, ito. Buddy, hindi ka mukhang ignorante na tao. Dapat mong malaman na mas katulad ako ng isang babae sa mga preferences. Alam mo, gusto ko rin ang mga magagandang babae, mga lalaki. Kung gayon, makita mo ako. Oh, ngumiti ng paumanhin si Laolin, huwag mo nang isipin iyon, gusto lang kitang makita. Yefan nakahinga siya ng maluwag, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may mali. Anong ibig mong sabihin? Nagkita na tayo dati. Kakaibang tanong ni Yefan, nasa Earth ba ito? Well, pero, hindi mo dapat maalala. Mayroon akong magandang memorya. Haha, ngumiti si Laolin. Naramdaman ni Yefan na ang taong ito ay nagdadaldal, katulad ka ng isang matandang foodie na kilala ko, at palagi kang gustong magsalita ng mga bagay-bagay. Hindi ito isang sell-off, may mga bagay na hindi maipahayag sa wika, at may mga bagay na mas mabuting huwag sabihin. Kilala mo ba talaga si Ye Wuya? Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Ye Wuya. Hindi siya si Ye Wuya, ang totoong Ye Wuya ay namatay na matagal na ang nakalipas, halos nakalimutan ko na kung ano ang hitsura ng lalaking iyon. Bam-antong hininga si Laolin. Anong ibig mong sabihin? Nakahiram lang siya ng random na pangalan na nagustuhan niya, siguro nabanggit ko, oh, dati, marami siyang pangalan, walang kakaiba, pumili lang ng random code, Laolin say. Kaya, hindi talaga siya si Ye Wuya. Hindi, sa totoo lang, hindi ko siya lolo. Sino siya? Hindi napigilan ni Yefan ang pag-ungol sa sarili. Habang iniisip niya iyon, biglang tinapik ni Laolin ang kanyang balikat. Importante ba ito? Ano? Sino siya, at mahalaga ba ito sa iyo? Natigilan si Yefan saglit, at biglang naging malinaw ang kanyang isip. Oo, parang, hindi na ito ganoon kahalaga. Kahit anong gawin niya, may gusto siyang makuha sa sarili niya. Ang ugnayan ng mga kamag-anak ay walang silbi sa kanilang dalawa. Magagawa ni Ye Wuya ang anuman. Bakit hindi siya handang tumalikod kay Ye Wuya anumang oras para protektahan ang lahat ng mahal niya? Kaya lang dahil hindi ko alam kung ano ang pakay ni Ye Wuya, kaya pinananatili nila ang isang maselang pakikipagkaibigan. Oo, hindi na talaga mahalaga, tumanggo si Yefan. Sumimangot si Yefan, kung gayon, sino siya mula sa iyo? Hindi akin, wala akong kinalaman sa kanya. Parang, sa Earth, lahat sumasakay ng eroplano, barko. Lahat ng klase ng bagay ay makakaharap mo. Mga hindi pamilyar na pasahero. At kung ikaw ay nasa isang sasakyang pangkalawakan. Nako, kawili-wili yun, kailangan mong makilala ang isang nangungunang mayaman. Kahit na, ang mayaman na ito ay isang misteryosong mayaman na hindi pa nakikita sa listahan ng mayayaman. Pero, ang problema ay dito. Pumunta ka sa universo, tinitingnan mo lang ba ito? O gusto mo bang lumipat sa mga bituin? Gumawa ng mga eksperimento? O ibang dahilan? Bagamat kayong lahat ay may pera para bumili ng mga tiket para sa spaceship, at maging ang barkong ito ay ginawa ninyo ng magkasama. Higit pa rito, ang barkong ito ay kailangang patakbuhin ninyo ng magkasama. Kapag kayo ay umalis, kayo ay isang komunidad ng tadhana. Bulong ni Yefan. Sabi, ibig mong sabihin. Ikaw at si Ye Wuya ang mga taong magkasama sa spaceship. To be exact, someone who can build a ship with him and sail with him, ani Laolin. Hayaan mo akong hulaan, gusto niyang pumunta. At ikaw ay hindi. Ito ba? Tanong ni Yefan. Ito ay hindi tumpak, umiling si Laolin, naiisip ko rin ito, ngunit. Ilang mga bagay, kung hindi mo iisipin, kailangan mong gawin ito. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, nag-isip sandali, at sinabing, ang dating mahilig sa pagkain ay ang layout, maaari bang? Ang taong naghahanap ng bangka kasama niya. Bakit kailangan nating magkasama? Tanong pabalik ni Old Lin. Nagbago ang mukha ni Yefan, kung papatayin ka niya, aalisin niya ang teknolohiya at kayamanan mo, para makagawa siya ng barko at maglayag mag-isa. The premise is that he has this ability. And, gusto ko rin siyang bigyan ng ganitong pagkakataon, Laolin said with isang ngiti. Ibinaling ni Yefan ang kanyang mga mata, ang engkanto na iyon. Kahit magpanggap siyang si Qingzhou, maaari din siyang umupo sa mesa. Lalaking bangka. Tumanggo ang matandang Lin, isa ito, ngunit hindi niya masyadong inisip iyon, gusto lang niya akong makasama. Ngumisi si Yefan, ang maasim na amoy ng pag-ibig. Wala ka bang babaeng ganyan sa paligid mo? Siyempre, nagmamalaki si Yefan. Agad namang nagtawanan ang dalawang lalaki. Okay, itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito. Biglang itinuro ni Laolin ang ilog sa kanyang harapan. Sa pagtingin sa ilog na ito, ano sa palagay mo ang nasa kabilang panig ng ilog? Ano ang iniisip ni Yefan? Magsasalita pa sana siya pero biglang nanlamig ang mga mata niya. May kakaibang nangyari. Hindi ko alam kung kailan, sa kabilang panig ng buong ilog, ang walang katapusang kagubatan, oasis, mga bundok na nababalutan ng nyebe sa di kalayuan.
Lahat ay nawala. Alam mo, iyon ay isang mundo na kasing laki ng ilang Earth. Hindi lang iyon, umaambon na ang harapan, at wala nang makita. Ang ilog sa kanyang harapan ay naging napakalalim, na parabang ito ay patuloy na lumalawak at nagiging magulo. Hindi maiwasan ni Yefan na magkaroon ng nakakatakot na pag-iisip sa kanyang isipan, at ang kanyang anit ay sumabog. Hindi ba dapat, ang buong mundo ay nilikha ng lalaking katabi niya? Dahil dito, maaari niyang agad na mawala ang mundong ito. Bakit ka nakatingin sa akin? Nakangiting tanong ni Lao Lin, sabihin mo sa akin, ano sa palagay mo ang nasa kabilang ilog? Sinubukan ni Yefan na malasahan, ngunit wala siyang maramdaman. Hindi ko alam. Kung gayon ano ang nasa likod natin? Tanong ulit ni Lao Lin. Si Yefan ay tumalikod ng hindi malay, iniisip na ang mundo sa likod niya ay nawala na rin. Sa kabutihang palad, ang mundo sa likod ay pareho pa rin. Hindi ba iyon lang? Ibinuka ni Yefan ang kanyang mga labi. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang nakita mo ay maaaring hindi totoo? Anong ibig mong sabihin? Halimbawa, ang mundo sa likod natin ay maaaring mali, ngunit ang sagot na ito ay makukuha lamang kapag naabot mo ang kabilang panig ng hindi alam. I verify. Nagtanong si Lao Lin na kumikislap ang mga mata, tawid ka ba sa ilog, o mananatili sa gilid na ito ng ilog? Kung pupunta ako sa kabilang bahagi ng ilog, maaari ba akong bumalik? Tanong ni Yefan. Hindi ko alam, baka oo, pero hindi rin. Pupunta ako sa kabilang panig, may mga pagbabago ba dito? Hindi ko alam, dahil walang makakapagsabi sa iyo. Natahimik si Yefan. Kinilig siya sa tanong na ito. Kung pipiliin niyang manatili sa gilid ng ilog, maaaring nasa mundo siya na maaaring gumuho at mawala anumang oras. Ngunit kung pupunta ka sa kabilang panig ng ilog, maaaring tuluyan kang mawala at mawala ang lahat. Sa katunayan, may isa pang kahirapan sa tanong na ito, iyon ay, hindi man lang siya makakita sa ilog na ito, at hindi niya alam kung makapasa siya. Kabanata 3072 Hindi ko alam. Pagkaraan ng mahabang panahon, umiling si Yefan. Wala akong ideya. Gusto mo bang pumili, o ayaw mong pumili? Tanong ni Lao Lin. Hindi ako makakapili kung hindi talaga ako pupunta sa ilog, sabi ni Yefan. May ngiti sa gilid ng bibig ni Lao Lin, at tumanggaw siya. Oo, hindi pa ako nakakalakad sa ilog, kaya mahirap pumili. Tinanong mo ako dito para lang tanungin ako nito. Nagtataka si Yefan. Higit pa o mas kaunti. Nakaka-disappoint ka talaga, hindi ko talaga alam kung paano kita sasagutin. Hindi, nakangiting sabi ni Lao Lin, hindi ko alam, iyon ang sagot na gusto kong marinig. Ha, hindi napigilan ni Yefan na matawa, gustong tanungin ako ni Yewuya ng bakit, buong araw, pero gusto mo ng uwan, hindi nakakapagtakang hindi kayo magkaparehas ng isip. Isang puso. Walang pakialam na sinabi ni Lao Lin, kung kaya ko, papatayin ko siya. Natigilan si Yefan. Sa kasamaang palad, walang makakagawa nito sa kasalukuyan, o hindi makakapatay sa kanya. Ito ay isang bagay na nagpaparamdam sa iyo na higit na walang magawa pagkatapos mabuhay ng mahabang panahon, habang patuloy kang bumubuti. Sa katunayan, ang mga bagay na kailangan mong gawin at ang mga pagpipilian na kailangan mong gawin ay magiging mas mahirap lamang. Kahit na maabot mo ang lumikha sa pangkalahatang antas, natatakot akong magkakaroon ng mga problema. Pinag-isipan itong mabuti ni Yefan, at tumanggaw bilang pagsang-ayon. But at the same time, I wonder kung may hinanakit pa sila. Ano sa tingin mo ang bakit? Tanong ulit ni Lao Lin. Bahagyang nanlamig ang ekspresyon ni Yefan, at ilang masalimuot na pag-iisip ang lumitaw sa kanyang isipan. Ayokong mag-isip ng walang sapat na kaalaman. At saka, bata ka pa, sa totoo lang, nakakagulat na lalabas ka dito sa lalong madaling panahon. Saglit na naguluhan si Yefan, anong kinalaman mo sa akin? Kailan mo ako nakilala? Hindi sumagot si Lao Lin, tinuro lang niya ang maliit na Suzaku sa likod niya. Maaari mong kunin ang batang iyon. Hiniling ko sa iyo na tumakbo ngayon, at ikinalulungkot kong hayaan kang bumalik na walang dala. Sinisisi ako ng mga babae sa pamilya ko dahil nagmamadali ako. Wala silang oras para maghanda ng mga regalo. Kung may mga gadget ka na inihanda, maaari mong dalhin ang mga ito. Gaya ng sinabi ni Lao Lin, nagtapon siya ng gusot na plastik na bote, parang bote ng mineral water, at nawala ang label. Nahuli ito ni Yefan, ngunit bigla siyang nagulat. Ang buong bote ng mineral na tubig ay naging bukal ng buhay. Ito ang unang pagkakataon ni Yefan na nakakuha ng halos 500 mililitro. Pero ano ba naman itong plastic bottle packaging? Ang pinakamahalagang tubig sa buong eroplano ay nakaimpake sa isang plastic na bote ng ilang sentimo. Anyway, you can pack it anyway, dalhin mo na lang. Don't worry, nalaban na ng asawa ko itong mineral water bottle at malinis naman. Medyo pinalakas din para hindi sumanggaw at tumulo. Pasensya na po. Kaya lang walang angkop na bote sa bahay, at ang iba pang mga bagay ay hindi kasing comfortable nito. May sasabihin sana si Yefan, ngunit biglang may lumitaw na bulaklak sa harapan niya. Wala na. Ang ilog, at ang natitirang kalahati ng malawak na mundo, ay nawala. Si Yefan ay basang-basa sa malamig na pawis. Ito ay ang lakas ng isang karakter na ka-level ni Yewuya.
Ni hindi alam ni Yefan kung ano ang nangyari. Para siyang nawala ng magawa at nadidismaya nang harapin niya si Ye Xuanguang sa unang pagkakataon. Huwag! Mas nakakatakot pa sa oras na iyon. Kung hindi dahil sa bote ng mineral na tubig sa kanyang kamay, mag-iisip si Yefan kung nanaginip siya. Gio. Ang tiyan ng maliit na si Suzaku ay medyo bilog at bumagsak sa ibabaw ng ulo ni Yefan, nakahiga sa kanyang tiyan na parang gusto niyang matulog. Inabot ni Yefan at hinaplos ang Fengyu ng maliit na lalaki. Mabait ang mga bata, kumain at matulog at kumain, at walang masyadong magugulong bagay na iniisip. Maingat na itinago ni Yefan ang bote ng mineral na tubig, pagkatapos ay nag-alinlangan, naghagis ng ilang lumilipad na espada sa kalooban, at iniwan ito sa banal na kaharian. Kung may mangyari sa hinaharap, maaari rin niyang ilipat ito. Pagtingin sa paligid, ipinikit ng Titan ang kanyang mga mata, at ang kabuuan ay nakatago sa madilim na kawalan, hindi pinapansin ang kanyang mga intensyon. Hindi gagawing katatawanan ni Yefan ang kanyang sarili at nagplanong lumayo. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Yefan na may mali. Bakit hindi magagamit ang paglilipat ng layunin ng espada? Posible ba? Mayroon bang anumang paghihigpit dito? Bawal bang gamitin ang batas? Sinubukan muli ni Yefan, gustong gamitin ang batas ng Phantom. Gayunpaman, hindi pa rin ito gumagana. Ang pinakamaganda ay parang tubig. Ang itim gintong likidong espada ang intensyon na lumabas. Kumislap ang mga mata ni Yefan, at na-activate ang unparalleled law. Maaaring gamitin ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Biglang may naintindihan si Yefan. Maaaring. Ang mga batas sa antas ng emperador lang ang karaniwang ginagamit dito. Nanghula si Yefan saglit, ngunit wala siyang maisip na ibang dahilan. Ngunit ang plano niyang direktang lumipat sa lugar na ito ay tila nabigo, at lumipat lamang siya sa isang malapit na lugar at lumipad sa lugar na ito. Terena, bumalik ka na, huwag kang madaling makidnap sa susunod, ito ay isang gawa-gawa na hayop pa rin, na may matangkad na mga mata. Tinapik ni Yefan ang ulo ni Little Suzaku, pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad palayo sa core ng God's Domain. Naghintay ng ilang sandali. Sa kawalan, muling lumitaw ang figure ni Lao Lin. Tumingin siya sa direksyon na papaalis ni Yefan, at ang kanyang mukha ay nag-iisip. Hindi nga lang ako lumabas para makita ka, pero ngayon lang ako lumabas, bakit ka mag-abala? Kung tutuusin, ang higit na nakaaapekto sa kanilang kapalaran ay ikaw, di ba? Dapat mas concern ka kaysa sa akin. Isang babaeng katulad ni Su Qingzhou ang lumitaw sa kanyang lugar. Sa paligid, nagbago ang mukha ng babae, at ito ay naging hindi kapansin-pansing mukha ni Zhang Ping muli. Naniniwala ka ba sa sinasabi niya? Ang tanong ng babae. Naniniwala ang matandang baliw na lilito siya. Ngayong lumitaw ang taong ito, pinili kong maniwala sa matandang baliw minsan. Si Ji Xuanyuan at Chiyo ay mas mahusay kaysa sa kanya. Oh, mukhang gusto mo ang dalawang batang iyon. Nandyan sila, nakita mo ba sila? Kamusta na? Hindi ito natuklasan ng taong iyon, itinago mo ba sila doon? Hindi niya dapat naisip ito pansamantala, ngunit ito ay maaga o huli. Maaaring maantala ito ng ilang sandali. Kung ito ay natuklasan, gagawa kami ng iba pang mga plano. Napabuntong hininga si Lao Lin. Hindi ba't mas mabuting hayaan silang dumiretso sa puntod ng mga Diyos at linangin sila? Si Ji Xuanyuan ay mayroon ding Emperor-level sword intent, hindi ba? Ngunit hindi sila pinili ni Tianxu. Ang libro mula sa langit ay isang variable lamang. Sa tingin ko ang batang ito ay hindi kasing husay ng dalawang iyon ang pinakamalaking problema. Bata pa ang batang ito. Sa edad na ito, may bentahe pa siya. Sa sandaling makarating ka sa ilog, ang edad, paglilinang, at karanasan sa pakikipaglaban ay walang kabuluhan. Ngunit ang batang ito, mas katulad siya ng isang tao kaysa sa dalawang lalaki na iyon, dapat siyang gumawa ng isang mas mahusay na pagpipilian. Hindi ko gusto ito. Bakit? Kung mukha kang tao, ikaw din. Mahihigitan ka kaya niya. Kinaikit ni Lao Lin ang kanyang mga mata, tingnan natin. Pag-aaksaya ng oras, wala nang mas malakas kaysa sa iyo sa loob ng ikalimang asawa. Imbes na magtiwala ka sa lokong yan, mas magtiwala ka pa sa sarili mo. Nahihiya akong sabihin, tapos. Sinubukan ng mga estudyante na huwag hayaang madismaya ang guro. Napakurap si Lao Lin. Bakas sa mga mata ng babae ang kawalan ng magawa para sa lalaki. Isang madilim na sinaunang pinto ang dahan-daang bumukas sa kawalan. Pumasok ang dalawang figure, at nawala ang pinto. Kabanata 3073 Traidor. Bumalik si Yefan sa Sword God Palace sa Zhongzhou, at natural na hindi niya sasabihin sa mga babae ang ilang bagay tungkol kay Lao Lin. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito, na talagang alam ng mga kababaihan, ay nagpapataas lamang ng panganib at nag-aalala sa kanila. Ang ilang bagay, alam ni Yefan, kailangan niyang harapin ng mag-isa. Hindi naman sa minamaliit ko ang mga pinagkakatiwalaan, pero talagang malayo pa sila, at pareho silang kusa at walang kapangyarihan. Sinabi lang ni Yefan na nakilala niya ang isang katawa-tawang malaking Titan, at pagkatapos ay nakita niya ang maliit na Suzaku na kumakain ng isda doon. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ng mga babae sa pakikinig lamang sa kadakilaan ng Titan.
Kaya naman, walang masyadong nagbigay pansin sa nawawalang kapatid na diwata. Napakalaki ng eroplano, mayroong lahat ng uri ng mga sorpresa, marahil ang ilang mga master ay sadyang tinutukso, o may iba pang malalim na kahulugan. Si Su Qingzhou at iba pang kababaihan, kahit na hindi sila lubos na naniniwala dito, ay hindi na nagtanong pa. Nakabalik ng ligtas ang maliit na Suzuko, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang lahat. Babalik na sana si Ye Fan sa Palatine Imperial City, ngunit biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Kailan na may kasamang Jade Talisman. Gayunpaman, hindi para kay Long Wu, kundi para sa Sword God. Malinaw na malinaw ang kahulugan ni Kylander, handa na siya, hintayin mo na lang siyang magkaroon ng meeting. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Ye Fan ng isa pang komunikasyon mula sa Monk Buyo. Inimbitahan daw ulit ni Kylander ang monghe na si Yixen. Ang tagpuan ay pareho din. Nagpadala rin ng emergency contact ang side ni Patricia, na humihiling sa kanya na bumalik kaagad. Hindi na kailangang magtanong ni Ye Fan para malaman na si Kylander ay magsisimula na ng formal na operasyon. Ako, Yixen, Long Wu. Medyo manhid ang anit ni Ye Fan, kahit na naisip na niya ang planong ito. Gayunpaman, kung gusto mo talagang gawin ito, medyo delikado. Paano ko gagampanan ang tatlong papel ng sabay-sabay ng mag-isa, at paano ako magtatago kay Kylander sa isang pagkakataon? Nag-isip si Ye Fan tungkol dito saglit, at pagkatapos ay bumalik sa Heavenly God Kingdom. Bilang Long Wu, nagpakita siya sandali at pumayag na makilahok sa pulong. Pagkatapos, pumunta siya sa templo ng Aragon at ipinakita ang kanyang mukha bilang Yixen. Tinanggap ni Yixen ang imbitasyon ng nag-aatubili, pagkatapos makita ang letterhead. Matapos gawin ang dalawang bagay na ito, si Ye Fan ay sumugod sa ikapitong kaharian. Crimson Peak. Natagpuan ni Ye Fan si Sally Ye. Ano, Wang? Gusto mong magpanggap akong ikaw? Natigilan si Sally nang marinig niya ang plano ni Ye Fan. Sa maliit na bibig na nakabuka, medyo naging cute ang maaliwalas at walang kapantay na mukha. I think about it, in terms of appearance and breath, although I can fake it, feeling ko hindi ko kayang dayain si Kylander. Ikaw lang, dahil kilala mo na ako mula pa noong bata ako, ang makakapaglaro ng ilan sa aking pinakaloob na mga bagay. Long Wu, makakapaglaro lang si Ye Fan mag-isa, napakahirap maghanap ng iba. Yixen, parang hindi komportable na humanap ng iba. Makakahanap siya ng tunay na taong may isang puso, ngunit naramdaman pa rin ni Ye Fan na hindi ito tama. Ang mga tao ay talagang nakatakas sa walang laman na pinto, at hindi na kailangan para sa kanya na masangkot sa sanhi at epekto ng pulang alikabok. Pagkatapos, ang sarili lamang, ang pagkakakilanlan ng Diyos ng Espada, ay madaling makahanap ng ibang mapaglalaruan. At si Sally Ye ang pinakamahusay na kandidato. Sally Ye, pwede ba? Tanong ni Ye Fan. Isang tingin ng kagalakan ang lumitaw sa mga mata ni Sally Ye, Wang. Ang ibig mong sabihin, mas kilala kita. Ah, well, iyon ang ibig sabihin nito, tumanggo si Ye Fan. Okay, I'll try my best. Pero, hindi ko magaya ang Emperor-level sword intent mo. Mas madali ito. Una sa lahat, ganap kong may tago ang aking hininga at paglilinang. Ang malaking bagay, mag-iiwan ako ng sword spirit sa iyo kung sakaling kailanganin mo ito. Kailangan mo lang gayahin ang aking hitsura, wika at kilos. Oo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Dapat kaya kong gawin ang mga bagay na ito. Si Sally Ye ay lubos na kumpiyansa, ngunit nagtanong ng may pagtataka, pero, mayroong dalawang pagkakakilanlan, Wang ikaw lamang. Ngumiti si Ye Fan ng masama, salamat sa granted na iyon, ang phantom, law nito, ngunit ito ay napaka-praktikal. Binago ko ito ng kaunti para gumawa ng ibang phantom mula sa sarili ko, at hindi masyadong nagsasalita si Yixen, kaya dapat okay lang. Napapikit si Sally Ye, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Hindi pa huli ang lahat, ihahatid na kita sa Kyushu. Kailangan mo mag-rehearse muna. Kahit umalis ka dito, tiwala ako na kaya kitang protektahan. Kadalasan walang magiging problema. Sa Sing Sing. Matagal nang nagawa ng kanyang lakas ang paghamak sa karamihan ng mga hari, kaya hindi siya nag-aalala. Ang Diablo at ang pangkalahatang estratehikong antas ay hindi mabuti para kay Sally. Kung gayon, pagkatapos ay hayaan kong sabihin kay Lolo. Bagamat gustong pumunta ni Sally Ye, medyo nag-aalangan pa rin siya. Hindi, nag-iiwan ako ng espada, at natural nilang malalaman na ako ang naglabas sa iyo, sabi ni Ye Fan. Sa puso ni Ye Fan, wala talaga siyang tiwala kay Asmodeus. After all, this guy, parang may private cooperation with Kylander. Ang kasalukuyang pinakamahina na Demon King ay may mislan na relasyon sa isang God Emperor na ang katayuan ay delikado. Ayaw mong makilala si Angela. Napakurap si Ye Fan. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Sally Ye Ming, at tumanggaw siya ng mariin. Kung tutusin, kapag siya ang pinakamalungkot noon, marami siyang nakausap sa natutulog na anghel. Hindi man maalala ni Angel, malaki ang pagmamahal ni Sally kay Angel. Si Ye Fan at Sally Ye ay mabilis na umalis sa Tart Arrows. Sabay-sabay. Ekspedisyon ni Silver. Habang ang hukbo ay palapit ng palapit sa mga hangganan ng Seventh Kingdom, mayroon ng ilang maliliit na mundo na nagsimulang sakupin ng hukbo ni Silver.
Ang Seventh Kingdom ay walang maraming tropa, at walang magawa na sumuko sa pagprotekta sa malalayong mundong ito na may kaunting mga demonyo. Master Mulder. Ang matipunong lalaki na may maikling blonde na buhok, si Patrick, ay may dalang mabigat na martilyo at bumalik sa isang barkong pandigma kung nasaan ang sharpshooter. Bumalik. Si Mulder ay may hawak na pottery doll at lumingon sa likod na may magiliw ng ngiti. Ang boring. Inihagis ni Patrick ang martilyo at humiga sa isang malaking reclining chair. Yung mga nasa strategic level ng Seventh Kingdom ay binabantayan lahat sa loob. Sila ay isang grupo ng maliliit na hamak, at wala silang mga bantay. Teka, ilang araw na lang, magkikita na tayo. Nga pala, hindi pa nahahanap ni Rep Perez. Tanong ni Patrick. Si Rep Perez ay isa sa 5 sharpshooter. Gayunpaman, sa loob ng ilang araw pagkatapos ng ekspedisyon, sa hindi malamang dahilan, nawala siya. Dahil noon pa man ay gustong-gusto na ni Rep Perez na mapag-isa, at normal lang na mawala, noong una ay walang pakialam ang mga Diyos. Ngunit nang makitang malapit nang dumating ang ika-7 kaharian, hindi maiwasan ng lahat na seryosohin ito. Master Mulder. Patrick. Pumasok ang general na Diyosa na may malaking kulot na mahabang buhok na nakasuot ng pirang, na nagpapakita ng isang mata. Pinatawag ang iyong kamahalan, may emergency. Sinchfith, anong problema? Lahat ng aming mga frontline reconnaissance troops ay pinaslang, at may mga traidor sa hukbo. Si Sinchfith ay mukhang solemn na. Kumunot ang noo ni Mulder, at biglang napatayo si Patrick, gulat na gulat. Ang pagpatay sa isang grupo ng mga scout ay talagang hindi isang malaking problema, dahil ang ruta ng pagmamartsa ay kilala, ito ay walang problema. Ngunit kung ang ilang iba pang mga lihim sa hukbo, tulad ng mga reserbang material, ang kahinaan ng mga batas ng mga Diyos, ay mabubunyag din, hindi ito maliit na bagay. Kabanata 3074 na kontrabida. Ang barkong pandigma ng Hari ng Baril, sa Battle Command Hall. Umupo si Tai Kang sa kanyang king chair, hawak si Kang Gunal sa kanyang kamay, at matiyagang pinunasan ito ng isang tela. Sa ibaba, 4 na sharpshooter, na sinundan ng daan-daang Golden Armored Generals, ay same time na nakatayo. Lahat ng mukha ay puno ng tensyon, pagdududa, at ang hangin ay puno ng depresyon. Sabihin mo sa akin, sa wakas ay sinabi ni Tai Kang, ano ang iyong iniisip? Humakbang pasulong si Patrick at hindi napigil ang sabihin, kamahalan. Sa tingin ko, si Rep Perez iyon. Masyado na siyang nawawala sa pagkakataong ito. At sa ganoong kritikal na sandali, wala pa rin siya. May ebidensya ka ba? Tanong ni Tai Kang. Umiling si Patrick, hindi pa, pero. Rep Perez, ako mismo ang pumili sa mga tao at nilinang ko siya. Ang kanyang karakter ay likas na malaya at mapag-isa. Kung walang matibay na ebidensya, huwag magmadali sa isang conclusion. Oo, Patrick, sa oras na ito, kailangan mong magtiwala sa iyong mga kasama. Kilala na tayo ni Rep Perez sa loob ng libu-libong taon, kaya huwag kang magduda sa kanya ng madali, sabi ni Sinchfith. Si Patrick ay siko sa tabi ng mahinang blonde na lalaking may salamin. Vecnas. Hindi ka ba magaling maghanap ng clues? Bilasan mo at sabihin mo sa lahat. May problema ba kay Rep Perez? Isinuot ni Vecnas ang kanyang salamin at mahinang sinabi, ay. Sa tingin ko tama si Singolfs, walang matibay na ebidensya, kaya walang dahilan para pagdudahan ito. Bakit kasama mo pa ito? Nawawala siya. Dapat may ginawa siyang kasalanan at hindi niya hinarap ang mukha niya. Sabi ni Patrick. Sinong nagsabing nawawala ako? Biglang may namamaos na boses ng babae mula sa likuran. Parang ulap ng usok, nakasuot ng purple-gray na trench coat, pulang buhok na nakatali ng 2 marijuana na bulaklak na tirintas, pekas sa paligid ng ilong. Ang hitsura ng babae ay hindi kapansin-pansin, at ang isang pares ng mga mata ng Phoenix ay nagpapakita pa rin ng isang masamang kalikasan. Rep Perez. Nagulat si Patrick at ang iba, bumalik ka na. Patrick, you stupid big guy, do you have any thoughts of the gods? You are more stupid than a goblin. Itinuro ni Rep Perez ang kanyang noo na may mapanuksong ekspresyon. Anong sabi mo? Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Ngumisi si Rep Perez, at biglang may gintong space bag sa kanyang kamay, at inihagis niya ito sa kanyang likuran. Bag ko. Hinawakan ni Patrick ang kanyang baywang at nakitang ninakaw ang bag. Nagmamadali niyang iniunat ang kanyang kamay, ang orihinal na kapangyarihan ay naging isang ipoipo, at kinuha ang bag. Daming magnanakaw. Nagngagat ang ngipin ni Patrick. Marahan na sumangot si Rep Perez, saka umakbay kay Tai Kang, lumuhod at sumaludo. Kamahalan, sa iyong pagpapatawag, ako ay bumalik. Mukhang nagulat ang mga Diyos. Kamahalan, nakipag-ugnayan ka ba kay Rep Perez? Tanong ni Patrick. Mayroon akong espesyal na channel sa pakikipag-ugnayan sa emergency na maaari kong makipag-ugnayan kay Rep Perez sakaling magkaroon ng mga emerhensya, mahinang sabi ni Tai Kang. Natigilan ang mga Diyos. Tila ang kontrol ni Tai Kang sa pangkalahatang sitwasyon ay mas malalim at mas detalyado kaysa sa inaakala nila. Maraming mga layout ay malinaw na single line na mga operasyon, at ang iba ay hindi alam sa lahat. Bumangon si Rep Perez at sinabi sa iba pang magagaling na gunman, ang reconnaissance army ay sarili kong mga subordinate. Tsaka kailangan ko lang gumawa ng maling impormasyon. Bakit papatayin at ilantad ang iyong sarili?
Napasimangot si Patrick at ang iba pang mga Diyos, hindi makasagot ng biglaan. Rip Els, ano ang iniisip mo tungkol sa oras na ito? Bahagyang ngumiti ang bibig ni Tai Kang. Magsumbong ka sa kamahalan, nag-imbestiga na ako bago bumalik. Ang Fallen Angel Assassination Brigade ni Sazam Blanel ang pumatay sa aming mga frontline scouts. Ang ating Silver Army ay mahusay sa frontal combat. Ang Hellfire Legion ni Surtur, ang pinakamalakas sa Seven Kingdoms, ay hindi natatakot. Ang ibang partido ay malinaw na pinag-aralan ng maaga ang aming kahinaan at nagpadala ng pinakamahirap na nahulog na mga anghel. Alam din nila ang aming plano sa labanan at nag-squat ng maaga. Hindi tayo masasaktan ng pagpatay, ngunit ang planong pahinain ng kapangyarihan ng pananampalataya ni Asmodeus ay babagal. Maaari itong maging. Nakita na. Hindi maiiwasan na may mga traidor sa loob. Right Priest. Dahan-dahan, dahan-dahan. Kapag direktang inatake natin ang Tartarus, mayroon lamang Asmodeus, at gusto mo pa ring makipagkompetensya sa kanyang kamahalan. Pagmamalaki ni Patrick. Kung ganito lang, natural na walang problema, pero ang pinakamahirap ngayon ay ang likuran. Sa likod. Silver Domestic. Nagmamadaling tanong ni Sing Fifth, Rep. Erez, ano ang inimbestigahan mo? Ang dalawa pa sa tatlong korona ay hindi mapakali. Kay Lander ay ngayon, opisyal na ipinadala ang tatlong hari na sina Daido at ang ikapitong haring Spo, na nagsanib puwersa upang pamunuan ang hukbo upang sakupin ang 1,300 pangunahing mundo sa Silver Kingdom. Ang dahilan ay, sa mga espesyal na panahon ng digmaan, tumulong sa pagbabantay sa teritoryo ng feudal na kaharian. Espesyal kong hiniling sa mga monghe sa Aragon na ipagdasal ang aming mga Silver National, na hilingin sa amin ang isang mahusay na tagumpay at makauwi. Sabay kayong kumanta, House is kind-hearted talaga. Walang saysay. Sinasamantala ni Kylander ang ating kawalan, gusto mo bang salakayin ang ating pilak? Siya ang nakatatandang kapatid ng Reyna, paano siya magiging walang hiya? Ang kanyang kamahalan ng Spear Emperor ay ang Diyos ng digmaan ng kaharian ng Diyos. Kapag nanalo siya sa pagkakataong ito, paano siya magiging Diyos Emperador? Kaya, tiyak na sinusubukan nitong manghimasok sa amin at makagambala sa amin. Ang mga Diyos ay napuno ng matuwid na galit. Bumalik kaagad at paalisan ang hukbo ng Emperador. Kalmado ang mukha ni Tai Kang, at wala siyang makitang kagalakan o galit. Master Mulder, ano sa palagay mo? Si Mulder, na nakalaylay ang kanyang mga talukap, ay tila nakatulog, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Ang iyong kamahalan ay nagpunta sa isang ekspedisyon ng personal at kinuha ang lahat ng mga sharpshooter. Walang laman ang teritoryo ni Silver, at karaniwan na para sa emperador na samantalahin ang pagkakataong bawiin ang teritoryo. Ang iyong kamahalan ay dapat na inaasahan ng mga bagay na ito, at dapat na gumawa ng mga plano. Ang matandang lalaki, syempre, ay sumusunod sa kanyang kamahalan, at ang ulo ng kabayo ang siyang patnubay. Haha! Ang mga nakakakilala sa akin, Master Mulder. Biglang tumayo si Tai Kang, ang maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata ay tumama sa bulwagan, at isang hindi nakikitang presyon ang nagpagulat sa mga manunood. Ang ekspedisyon ng haring ito, ang ikapitong kaharian ay pampaganya lang. Tartarus lang. Ang haring ito ay natangay ng isang putok. Ang mas malaking layunin ay pangunahan ng ahas palabas ng butas. Ang Diyos na Emperador kailan, Germany ay hindi magkatugma, sa likod ng haring ito, matagal ko nang sinilip at kinasusuklaman. Ang haring ito ay sadyang kinuha ang lahat ng mga sharpshooter at ang elite na hukbo, talagang sinamantala niya ito, maliit na tao. Siya ay hindi mabait at hindi makatarungan, huwag lamang sisihin ang hari na ito sa pagbilang ng kanyang mukha at pagiging walang awa. Wala akong pakialam kung may mga taksil sa inyo, o sino ang taksil. Wala akong pakialam. Ngayon ay nasa aking mga kamay ang sibat na pumapatay ng dragon, at ang mundo ay nasa aking mga kamay na. Makukuha mo ito sa iyong mga kamay. Sumama ka sa akin, patayin ang mga demonyo. Diyos! Daan-daang mga banal na general sa bulwagan ang agad na naging masigasig at sumigaw ng hari ng baril. Kamahalan. Kaya't sinadya mo itong idisenyo, naghihintay na ihayag ni Kylander ang kanyang mga ambisyon. Natawa si Patrick, handang dalhin ng Admiral ang elite ng Warhammer Army, mag-teleport mula sa mothership, bumalik sa Silver, patayin ang tatlong sumasalakay na hari at ang 7 hari ay wala na. Nasakop ko na ang batas nilang dalawa. Hindi problema ang labanan ang isa't isa. Hindi nagpakita ang estratehikong antas ng demonyong general ng ikapitong kaharian, at pinatay niya ang dalawa sa mga aso ni Kyland. Minions, mabuti pang magpakintab muna ang Warhammer kung dugong bakal. Kabanata 3075 Nagtipon ang mga Diyos. Patrick, maganda ang ideya mo, ngunit natatakot ako na hindi ito madali, napabuntong hininga si Singer Fifth. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Patrick, sa tingin mo hindi ko matatalo sina Daido at Spo. Not to mention killing them, at least I can be invincible. Hindi yan ang ibig sabihin. Ito ay, tayo imposible na ngayong mag-teleport pabalik sa Silver gamit ang mothership.
Napabuntong hininga si Sing Fifth, nang suriin ko ngayon, nalaman kong namanipula ang teleportation array sa Silver Island. Ngayon ang teleportation array ay maaaring pumunta sa napakalimitadong lugar. Kung pupunta ka doon ng padalos-dalos, baka ma-ambush ka. Ito ay kukuha ng maraming oras. Ngumisi si Rep Perez, matagal nang nasa layout si Kelland, at kahit ang teleportation array ay may kanyang panloob na tugon. Ito ay mabuti, kung gusto mong bumalik ka agad, hindi ito gagana, kailangan mong tumagal ng mahabang paraan, o bumalik sa parehong paraan. Sa pagbuo ng teleportasyon ng Silver Island, kakaunti lamang ang mga tao sa tuktok ng kaharian na maaaring makagambala. Maliban sa ating sharpshooter, kakaunti lang ang mga taong mapaghihinalaan, kumunot ang noo ni Vignes. Ang Reyna ay hindi. Ibinuka na lang ni Patrick ang bibig niya at agad na isinara na parabang napagtanto niyang may nasabi siya na hindi niya dapat sinabi. Isang pahiwatig ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Tai Kang. Gayunpaman, malinaw na maraming mga Diyos sa eksena, at mula sa mga ekspresyon, makikita na nagsimula silang magduda kay Katie. Kung tutuusin, ang Reyna ay kapatid ng emperador ng Diyos, at kababayan din niya. Ito ay isang hindi pangkaraniwang relasyon. Gayunpaman, ang iyong kamahalan ay matalino. Kung ang Reyna ay may puso ng pagtataksil, hindi niya ito may tatago sa iyong kamahalan, magaang sabi ni Mulder. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, mas naniwala ang mga general ng mga Diyos. Sa oras na ito, isang mensahero ang dumating sa bulwagan. Kamahalan, may apurahang mensahe mula sa Palatine Palace. Biglang tumahimik ang audience. Kinusot ni Tai Kang ang kanyang mga mata, at sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, lumipad ang spar plate sa kanyang kamay. Matapos pumasok ang isang eksklusibong banal na kapangyarihan, isang sulat ang lumitaw sa spar. Hey! Ngumisi si Tai Kang, yung matalino at mabait na God Emperor, sabihin mo sa amin. Nakapasok na ang pilak sa bansa. Kaya hindi na epektibo ang teleportation array ni Silver. Kasuklam-suklam. Ipasa ang pera sa Diablo. Galit na galit si Patrick. Ngayon na ang aming katalinuhan ay naharang, kung ano ang sinabi niya ay kung ano, sabi ni Sing Feist. Nagpatuloy si Tai Kang, kaya, tinanong ako ni Kylander kung gusto niyang magpadala siya ng mga tropa sa Silver Island para lutisin ang problema, o kung ako mismo ang hahawak nito. Paanong posible na magpadala siya ng isang tao upang harapin ito? Hindi ba't nangangahulugan iyon na ibigay sa kanya ng buo si Silver? Malinaw na itinatanong ito sa layunin, alam na hindi ito gagawin ng kanyang kamahalan. Tumango si Tai Kang, kaya, itinuro niya ang isang lugar, na magiliw niyang inihanda para sa atin, at mabilis tayong makakabalik sa isang mundo sa Silver Country Island. Kamahalan. Natatakot ako na ito ay mapanlinlang. Ang huli ay handang pumunta upang tuklasin ang daan. Sabi ni Patrick. Hindi na kailangan, kung si Kyland ay naghihintay sa haring ito ng personal, mamamatay kayong lahat kung pupunta kayo. Kamahalan, naisip ng matandang ministro na mas mabuting huwag na lang itong pansinin at tumutok sa pakikitungo sa ikapitong hari ng demonyo, sabi ni Mulder. Tama si Master Mulder. Anyway, hindi si Kyland ang kalaban ng kanyang kamahalan. Maya-maya, makakapaglinis na siya. Sabi ni Singer Feisy. Natatakot ako, hindi, nakasimangot si Rep Perez. Magnanakaw, bakit hindi? Tanong ni Patrick. Inilibot ni Rep Perez ang kanyang mga mata, aabutin ng hindi bababa sa isang buwan o dalawa, o mas matagal pa, para matapos ng iyong kamahalan ang ikapitong kaharian, at aabutin ng kalahating taon para makabalik. Kung hahayaan mo ito, ang Silver Kingdom ay ganap na matatalo ng Kai. Kinokontrol ni Rand. Ang ilan sa amin ay walang pakialam, ngunit ang militar ay magiging magulo, at ang mga miyembro ng pamilya ng mga sundalo ay nasa likuran pa rin. Hindi banggitin ang kapangyarihan ng pananampalataya ng kanyang kamahalan, ito ay lubos na mababawasan. Handa pa bang lumaban ang mga sundalong ito? Ang isang pangkat ng mga Diyos ay pawang nagpapakita ng gusot na mga kulay. Kung ikaw ay nasa isang mahabang ekspedisyon, natatakot kang masunog ang likod bahay. Vecnas, pag-aralan mo ito, paano pumili ng pinakamahusay? Tanong ni Sinchfeth. Mukhang napahiya si Vignes, sa tingin ko ang kaligtasan ng inyong kamahalan ang pinakamahalagang bagay. Ang pagbabalik ngayon ay maaaring maibsan ng agarang pangangailangan, ngunit, natatakot ako na may panganib. Sa katagalan, mas mabuting gawin ito ng paisa-isa. Natapos na ni Tai Kang na basahin ang buong sulat, at biglang nanliit ang kanyang mga mata. Hindi na kailangan. Binilisan ng haring ito ang kanyang lakad at dinurog ang langit ng simula ng sabay-sabay. Kamahalan, ano ang problema? Natarante si Patrick at ang iba pa. Ngumisi si Tai Kang at sinabing, dahil, sabi ni Kylander, Sword God ang nagdala sa demonyo kay Silver para manggulo. Ano? Maaaring ang Diyos ng Espada ay nakipagtulungan sa Diyos ng Emperador. Damn it! Despicable guy, takot sa ating kamahalan, makipagsanib puwersa lang kay Kylander. Ang pangkat ng mga Diyos ay mapupuno ng matuwid na galit at panunuya. Kamahalan, sigurado ka bang hindi ito kasinungalingan? Tanong ni Mulder. Hindi kailangan ni Kelland na kumuha ng peke. Maraming paraan para pilitin akong bumalik. Pero sinabi niya sa akin ito, actually hindi maganda para sa kanya.
Inisip ito ng mga Diyos at tumango, at totoo nga. Hindi ka level ng emperador, hindi mo maintindihan. Sinabi ni Tai Kang sa malalim na tono, ang taong iyon, hindi siya makikipagsanib puwersa kay Kylander para harapin ang haring ito. Hanggat nakatayo siya sa harap ng haring ito na may hawak na espada, mas magiging sabik siyang labanan ang haring ito ng isa-isa kaysa sinuman sa mundo. Sa mga mata ni Tai Kang, nag-alab ang apoy ng digmaan. Interesting, okay lang, halos mapyunas na ang baril ng haring ito. Sumusunod ang sharpshooter. Master Mulder at Rep Eres, manatili sa likod ng fleet. Ang mga awit na si Fifth ang namamahala sa pag-uugnayan sa pagitan ng dalawang panig at mga suporta anumang oras. Patrick at Vickness, pamunuan ng kanilang mga piling sundalo, at lumabas kasama ang haring ito. Ang 5 sharpshooter ay hindi na nang ahas na magsalita pa nang makita nilang si Tai Kang ay nakapagdesisyon na. Para sa ganoong kaayusan, sanay na rin sila rito, at magalang nilang sinagot ang utos. Kasabay nito, sa Celestial Race, ang Silver Kingdom ay ilang light years ang layo. Isang mundong inabandona dahil naubos na ang mga minahan. Ang buhangin dito ay puno ng dilaw na buhangin at tuyo ang hangin. Ang malaking disyerto ng Gobi ay walang bakas ng sibilisasyon maliban sa ilang maliit na buhay ng reptilya. Ang teleportation array, na hindi nagamit sa loob ng 10,000 taon, ay naibalik kamakailan. Sa lakas ng pagyanig, lumitaw ang figure ni Long Wu. Paglabas niya sa teleportation formation, nakita niya sina Kyland at Yixin na nakatayo sa harapan niya, at hindi niya namamalayan na naging alerto siya. Hoy! Matandang lalaki! Walang magagawa ang monghe na ito, tama ba? Maingat na tanong ni Long Wu. Huwag kang mag-alala, ang monghe na si Yixin ay isang mataas na monghe, ipinapangako kong pakakawalan kita, at hindi ko sisirain ang aking pangako, nakangiting sabi ni Kyland. Mabuti naman, hindi rin ako natatakot sa kanya, hindi ba ito natatakot na aksidenteng masaktan ang mga palakaibigang tropa? Naglakad palabas si Long Wu nang walang ingat, habang si Yixin ay nagsabi ng, amataba, at sumaludo ng nakangiti. Sa oras na ito, nagmula sa likuran ng 3 haring si Daido at ang ika-7 haring Spo. Kamahalan, handa na si Xiao Zuo para sa pagpupulong. Maraming hangin at buhangin dito. Maaari kang lumipat, nakangiting sabi ni Daido. Salamat sa 3 hari, nakangiting tumango si Kyland. Sabi ko Lao In-lo, ang daming tao. Dapat tumawag ka pa. Medyo natarante si Long Wu. Medyo marami. Bilang Liu Sensei, mayroon na tayong 6 na strategic level. Ang ugali ni Tai Kang, dapat 3 lang ang dala niya, ibig sabihin, 6 hanggang 4. At saka, hindi pa tapos ang meeting. Ano? Sabi ni Kylander. Oh, ilan ang katulong? Tanong ni Long Wu. After a while, you will natural know, misteryosong ngiti ni Kyland. Kabanata 3076 na intriga. Pagdating ko sa naghihintay na maliit na gusali, nakalagay na ang isang conference table na may puting gintong gilid. Umupo si Long Wu sa tabi ni Kyland, bagamat sinimulan na niyang kainin ang plato ng prutas sa mesa. Yung bagay, kunin mo. Tanong ni Kylander sa mahinang boses. Ngumiti si Long Wu hehe, kunin mo. Lalaking Nagel iligtas buhay, paano mo ito makakalimutan? Huwag magmadali sa pagkain, huwag sayangin ang epekto, ito ay isang matagal na labanan upang harapin si Tai Kang, sabi ni Kyland. Matandang biyenan, sigurado ka bang matitiis mo? Maasahan ba ang hinahanap mong katulong? Napasandal si Kyland sa upuan, piliin kong hayaan ang 3 hari at ang ika-7 hari na dumating, natural na may katuturan ito. Nang sinulyapan sila ni Long Watchow Daido at Spo. Anong mga patakaran ang mayroon kayong lahat? Magandang ideya na may mag-aalaga sa iyo. Humajijek si Daido, huwag kang mag-alala, consort, malalaman mo rin pagdating ng panahon. Haha. Ang ating mga batas ay hindi angkop para sa casual na pagpapakita, sabi ni Spo na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha sa ilalim ng hood. Habang nagsasalita, kumurap muli ang teleportation array. Isang binata na naka-cyan gown ang maluwag na naglakad. Sword God, matagal na akong naghihintay. Tumayo si Kylander para batiin siya. Sinulyapan ni Yefan ang mga tao sa conference room, at nalilitong sinabi, ito ang taong dinala mo para harapin si Tai Kang. Exactly, tumango si Kyland. Medyo sobra, kasama ako, 7. Natural na kasama sa kalkulasyon ni Yefan ang hindi nakikitang Liu Sensei. Nagkatinginan sina Daido at Spo at napabuntong hininga sa loob, tulad ng inaasahan sa Sword God, hindi gumalaw si Liu Sensei, at napansin din. Hehe, mas okay, mas mababa ang magiging risky. May enjoy nila ang Emperor's Sword intent ng Sword God sa tabi, sabi ni Kyland. Nakakapagsalita pa ang emperador. Ngumiti si Yefan, lumapit kay Long Wu, at tumingin kay Long Wu nang may pagtataka. Ito ang human powerhouse, Long Wu, na kamakailan ay nakagambala sa iyo. Celestial Clan at gumawa ng maraming gulo. Nakipagkamay sina Long Wu at Yefan. Ikaw ang bahala ngayon, hindi natin mapapatay si Tai Kang. Kung may kumpiyansa akong patayin si Tai Kang, hindi ako pupunta rito, mahinang sabi ni Yefan. Kung gayon, magtulungan tayo. Mataimtim na sinabi ni Long Wu. Kasabay nito, tahimik na voice transmission kay Kylander.
Lao Zhang, ang Sword God na ito ay isang tanga. Bakit? Hindi ba natin siya ginagamit para labanan muna si Tai Kang? Pagkatapos ay sasamantalahin natin ang sitwasyon at pumunta sa isang mangingisda upang makinabang. Natural na ganito ang plano. Pagkatapos ng Sword God, dapat ang kaaway ang makakatagpo, at dapat gawin ito. Haha, alam ko, Lao Zhang, binabalak mong pumatay ng 2,000 gamit ang isang bato. Nahanap mo ng maayos ang gang na ito, at kasama ang Sword God, hindi mahirap patayin si Tai Kang. Huwag mong ipahalata na si Tai Kang ang pangunahing layunin natin, ang Sword God ay pangalawang target na pumatay. Sagot ni Kailan na may voice transmission na hindi nagbabago ang mukha. Huwag kang mag-alala, matanda, pagdating sa pag-arte, profesional ako. Hindi ba? Muling sinabi ni Long Wu, itong Sword God, hindi ba siya napakatanga? Hindi ba siya nagdududa na palihim kaming magpaplano? Patayin silang lahat. Walang silbi ang pagdududa niya, dahil kailangan niyang labanan si Tai Kang. Sa paghusga mula sa karanasan ng Diyos na tibak na ito, siya ay may habag sa mga karaniwang tao. Sa halip na maghintay na sumiklab ang malawakang digmaan, tiyak na mas gugustuhin niyang pumili, na may kakaunting taong nakikipaglaban, upang malutas ang problema. Kaya naman, para sa kanya, hindi palalampasan ang pagkakataong ito para labanan si Tai Kang ng maaga. Kung paano tayo magpaplano, ang mga powerhouse na ito sa antas ng emperador ay hahamak. Dahil, nang walang ganap na pagtitiwala, imposibleng maunawaan ang artistikong konsepto sa antas ng emperador. Sa kanilang opinyon, kahit anong gawin natin, sila ang huling nagwagi. Hindi tayo pwedeng makialam sa pakikipaglaban niya kay Tai Kang, pati na lang patayin siya. Ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga emperador ay dahil ang mapagmataas na kapintasan ng karakter na ito ay kadalasang pumipigil sa mga taong ito na mabuhay ng matagal. Kadalasan, namatay na sila bago sila lumaki. Napabulala si Long Wu sa kanyang puso, matanda. Isa kang kaloob ng Diyos. Bulong ni na Long Wu at Kylander ang voice transmission, habang nakangiti at nakikisalamuha kay Ye Fan. Kylander, oras na para pag-usapan ang iyong plano, tanong ni Ye Fan. Sa totoo lang, hindi ito masyadong komplikado. Napangiti si Kailand at sinabing, ang mga katulong na natagpuan ko ngayon ay ang 3 haring si Daido at ang 7 haring si Spo. Ang kanilang mga batas, kasama ng mga batas ko, ay maaaring gawing pinakakagiliw-giliw na larangan ng digmaan ang mundong ito. At kung may isang monghe na nag-iisa, hanggat mananatili si Tai Kang dito, tiyak na matatalo siya. Ang dapat gawin ng Sword God ay pigilan siya sa pag-alis sa mundong ito at pigilan siya. Ganun lang kasimple. Tanong ni Ye Fan. Eksakto. Kung gayon, ano ang ginagawa nitong transparent na lalaki? Tumawa si Ye Fan, hindi mo ba gusto siyang gumawa ng assassination? Ang 4 na hari, si Liu Sensi, ay sumusunod sa akin sa buong taon. Bagamat magaling siya sa assassination, hindi siya dapat magkaroon ng pagkakataon laban kay Tai Kang. Natatakot ako, partnership kayo, gusto mong ako at si Tai Kang ang kunin lahat. Malamig na tanong ni Ye Fan. Napangiti si Kailan, kung ang Sword God ay nag-aalala tungkol dito, dapat hindi siya pumunta sa appointment, di ba? Tai Kang, hindi ko alam, pero ayon sa kasaysayan ng labanan ng Sword God, dapat tayong magsanib puwersa, ngunit hindi ka namin matutulungan. Napangiti si Ye Fan, tama ka, ipinapayo ko sa iyo na panuurin mo na lang ang labanan ng masunurin. Tulad ng inaasahan sa isang Diyos ng espada, nangingibabaw. Pinupuri ni Long Wu ang kanyang dila, na may paghanga sa kanyang mukha. Patricia, kakaiba na gusto niya ang type mo, ngumiti si Ye Fan at umiling. Matapos mag-chat ng ilang sandali, sa wakas ay lumiwanag muli ang teleportation array. Ang isang nakakatakot na aura na puno ng kahangahangang reality ay agad na tumagos sa lahat ng direksyon. Masyadong mahaba, ilabas mo ang mga gamit at kunin mo. Inamin ni Kailan kay Long Wu. Nilunok ni Long Wu ang kanyang lalamunan at mabilis na inilabas ang Long Yuan at pinasok ito sa kanyang bibig. Ayon sa pamamaraang itinuro ko sa iyo, may lalabas mo ang kakanyahan nito pagkatapos na tumakbo. Tumango si Long Wu, ipinahayag ang kanyang pag-unawa. Hindi na kumibo pa si Kylander, mabilis na nag-walk out at tumawa ng malakas na binati. Tai Kang. Aking bayaw, ikinalulungkot kong tawagin ka sa isang mahalagang marcha. Si Tai Kang ay nakasuot ng dark red light armor. Bagaman ito ay magaan, ito ay gawa sa mga espesyal na materyales. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya na ang baluti na ito ay orihinal na itim, at dahil sa napakaraming labanan, ang dugo ay tinina ng pula at pagkatapos ay ibinalik, na nagbigay dito ng isang mapang akit na madilim na pulang kinang. Sa likod niya, ang matipunong si Patrick ay may mukha na puno ng paghamak sa Diyos Emperador. At si Vicnes, ang lalaking may salamin, ay mapagbantay sa paligid. Helen, walang balak ang haring ito na batiin ang isang kontrabida na katulad mo ng pekeng pagbati. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nanlamig si Daido, Spo at iba pa. So direct. Ha! Style mo talaga, hindi nagulat si Kylander. Direktang iwinagayway ni Tai Kang ang kanyang daliri, na sinenyasan ng emperador na umalis sa daan. Naghihintay na mamatay sa tabi, ang haring ito, ngayon, ay dapat munang matutunan ang layunin ng espada sa antas ng emperador.
Kabanata 3077 Paraiso. Nakangiti pa rin si Kylander pero ang lamig ng mata niya. Gusto mo bang patayin ang hari? June. Karapat-dapat ka rin ba? Hindi man lang siya nilingon ni Tai Kang. Originally, for Katie's sake, I plan to give you a chance to choose. Mukhang. Hindi na kailangang idaos ang pulong ngayon. Sa mukha, patay ka na. Tu Kang. Masyado kang mayabang. Hindi napigil ang mapag-alitan ni Liu Sensi. Ang isang multo lamang na hindi nangangahas na makakita ng mga tao ay karapat-dapat na pag-usapan ang haring ito. Galit na iniwas ni Tai Kang ang kanyang mga mata at sinabing, gusto ng haring ito na labanan ang Diyos ng Espada, gusto kong bigyan kayo ng pagkakataong makita, sino ang tunay. Emperador, kung sino man sa inyo ang gustong mamatay ng Mad Alien, maaari kayong umakyat. Tumingin si Ye Fan kay Tai Kang ng may interes, at pagkatapos ay dahan-daang tumayo. Helen, tila walang kabuluhan ang pakikipagtulungan na binanggit mo. Sa mata ni Tai Kang, ako lang ang karapat-dapat na maging kalaban. Biglang tumawa si Kylander. Sword God, kilala si Tai Kang na walang talo sa laban ng santukan. Sa mga tuntunin ng laban ng santukan, medyo ordinaryo ako. Gayunpaman, ang mga katulong na dinala ko ngayon ay tiyak na makakatulong sa iyo. Hanggang doon, hayaan mong ayusin ko ng maayos ang larangang ito. Bago pa siya matapos magsalita, si Kylander ay tila isinama sa buong mundo ng lumilipad na yellow sand. Ang kapangyarihan ng batas ng eroplano ay winasak ang buong mundo. Si Tai Kang ay mukhang mapanlate at hindi nagsasalita ng walang kaparikon, at direktang tinawag si Conganier. Sa sandaling lumitaw ang gininto ang asol na ulo ng sibat, agad itong naglabas ng nakakagulat na pamimilit. Itong baril. Sumimangot si Long Wu, nanginginig ang kanyang puso. Ang hininga na inilabas ng baril na ito ay talagang kaunti, katulad ng aklat ng langit. Mayroon bang primordial force dito? Kaagad pagkatapos, isang Emperor-level spear intent na nangingibabaw sa mundo ay bumulwak mula sa Tai Kang. Ang matalim na baril ay tila Jin Aisang ang kabayanihang kaluluwa ng isang berserker. Mabangis. Isang sibat ang tumusok, halatang kaunting malamig na bituin lamang, ngunit tila ang ulo ng sibat ay naging isang matayog na bundok. Diretsyong tinusok ni Kang Gunal na wasak si Kyland. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Nang akala ng lahat ay biglang mamamatay si Kylander dahil sa kawalang ingat. Ang baril, ngunit diretso itong tumagos kay Kylander, ngunit hindi siya nasaktan. Liu Sensi. Isang transparent na harang ang lumitaw sa tabi ni Kyland. Ang pag-atake ng magic gun ay ganap na naipasa. Ito ay tulad ng isang portal na nagpapadala lamang ng pinsala sa ibang dimensyon. Napakunot ang noo ni Long Wu nang makita niya ang eksenang ito mula sa likuran. Tahimik na ginamit ni Liu Sensi ang kanyang batas ngayon lang para protektahan si Kyland. At ginawa ng batas ni Liu Sensi ang kanyang katawan sa isang transparent na katawan ng enerhiya. Mukhang kalahating tama lang ang hula niya tungkol sa pamumuno ni Liu Sensi. Ang panuntunan ni Liu Sensi ay ganap na isuko ang contact. Kapag nagsumite na siya ng batas, hindi na siya tatantanin ng mga pag-atake ng iba, ngunit hindi rin niya magagawang hawakan ng iba. Sabi nga, ito ay isang purong, defensive, na batas. Kung si Liu Sensi ay nag-iisa, maaari lamang siyang maging isang especially iya, at magiging mahirap na pumatay ng master sa antas ng eroplano. Kung tutuusin, hindi nakamamatay ang kanyang batas sa eroplano, ngunit ginagarantiyahan lamang na hindi siya mamamatay. Ngunit, sa ganoong pagkakataon, kapag nagtutulungan sila, medyo malakas ito. Kanina lang ang shot ni Tai Kang, kung sino pa man ngayon, imposibleng harangin ito ng ganito. Si Liu Sensi lang. Kasi, once na hinawakan mo siya, useless na yung damage. Tai Kang, bakit mo pinapanatili kaming hindi mapaghihiwalay ni Liu Sensi sa lahat ng oras? Ang dahilan ay kapag ginamit mo ang batas, mapipigilan mo ang iyong pagbaril. Ang mga mata ni Kylander ay kumislap ng platinum na kinang, at ang kanyang ang batas ay ganap na nabuksan sa sandaling ito. Nakita ko na ang kulay abong kalangitan ay naging isang napakagandang kalawakan. Sa bawog na Gobi Desert, lumitaw ang oasis, damuhan at kakahuyan. Isa-isang lumilitaw ang mga lawa, pool, at ilog sa isang iglap. Ang tunog ng mga ibon at mga bulaklak, ang tunog ng mga insekto. Ang mas nakakamangha ay mayroong iba't ibang pasilidad ng libangan sa buong magandang mundo. Ang ilan ay katulad ng mga barkong pirata, merry-go-round, Ferris wheels, roller coaster at iba pa, na medyo nakagawian. At maraming mga pasilidad ng libangan, sa unang tingin, ay hindi alam kung para saan ang mga ito. Hindi lang iyon, ngunit mayroon ding mga kasino na may makikinang na ilaw, monster horse racing, kuju. At kahit na mga game machine ng iba't ibang lahi. Lahat ng uri ng mga proyekto na maaaring i-play na maaaring isipin ay magagamit sa mundong ito. Maligayang pagdating, lahat, sa paborito kong paraiso. Binuksan ni Kyland ang kanyang mga braso, at nagpalit na ang kanyang damit. Siya ay naging isang makulay na damit na may mataas na sombrero sa kanyang ulo, tulad ng isang circus trainer. Ito ang iyong batas, paraiso. Sinulyapan ito ni Tai Kang at nakangiting sinabi, hindi katakataka na magagamit mo lamang ang mga pagsasabuatan at pandaraya na ito para harapin ang haring ito. Tai Kang,
pwede ka na munang umalis dito, at hindi pa huli ang lahat. Agad na lumipat ang katawan ni Kailan sa tuktok ng Ferris wheel, kung saan tanaw ang karamihan. Sa aking paraiso, may isang paraan lamang upang makalabas, at iyon ay ang manalo ako. Tai Kang, maaari kang pumili ng anumang laro sa kalooban, maglakas loob ka bang subukan ito? Hindi ako interesado, paglalaroan kita ng mga batang ito. Ang iyong pamumuno, at ang pamumuno ni Liu Sensi, ay parehong kabutihan. Walang kabagsikan. Walang iba kundi tuksuhin ang haring ito na makipaglaro sa iyo. Kapag na-control mo na ang board, hayaan kang kung manalo ka, ang haring ito ay matatalo. Ang haring ito ay hindi natatakot sa iyo, ngunit siya ay hindi sa iyong awa. Hindi ka muna papatayin ng haring ito, kundi papatayin niya ang lahat ng tao sa iyong paraiso. Pinaikit ni Long Wu ang kanyang mga mata, si Tai Kang ay talagang nakaranas sa pakikipaglaban at tumama sa pako sa ulo. Sa katunayan, naramdaman na niya na ang paraiso ng Kylander ay tila napakaganda at misteryoso. Ngunit, isang napakahiyang problema ay ang kawalan ng aktibong pagsalakay. Kung gusto mong umalis sa paraiso, kailangan mong maglaro dito at talunin si Kylander. Ngunit paano kung hindi ka maglaro? Kung hindi ka maglaro, hindi ka matatalo. Kung hindi ka matalo, siguradong walang parusa. Sa madaling salita, ang panuntunan ng Kylander, sa katunayan, kung hindi mo siya papansinin, ito ay walang iba kundi ang pagkakulong. Malinaw na alam din ni Kylander na ang kanyang sariling mga batas ay may depekto. Parang, alam mo rin ang mga batas ko. Dahil hindi ka naglalaro, maglaro ng iba. Ang tatlong haring si Daido at ang ikapitong haring si Spo, ay mapagpasyang bumaril din sa sandaling ito. Ang medyo makulat na mukha ni Daido ay biglang naging kulay abo, bulok, at pangit. Isang malaking halaga ng purple black gas ang bumaril mula sa kanyang katawan. Tila ang bawat butas ay naging isang virus jet. Ang Spo ay hindi bababa sa gayon. Nakita ko na matapos mapunit ang kanyang itim na balabal, ang nakalantad na balat ay nagsimulang mabilis na maging makulay na mga particle. Ang mga pinong particle na ito ay nakakalat sa daloy ng hangin. Sa isang iglap, ang paraiso ay nagsimulang mausok, maputik, at puno ng baho. Tila ang lungsod ay naging isang paraiso ng kamatayan. Kabanata 378 Sword God Son-in-law. Si Long Wu, Ye Fan, at Yi Xin ay umatras. Bagamat hindi ko alam kung anong mga batas sina Daido at Spo, tiyak na hindi sila magiging maganda kapag nakatagpo nila ang mga makamandag na gas at pinong particle na ito. Ginamit ni Tai Kang, Patrick, at Weakness ang kanilang orihinal na kapangyarihan para direktang harangan ang mga bagay na ito na napakalason. Ngunit ang mga elite na mandirigma mula sa Silver Kingdom ay hindi makalaban sa nakal-alasong fog na ito sa antas ng eroplano. Narinig lamang ang mga hiyawan, pagkatapos na salakayin ng purple-black poisonous gas ang mga sundalo, sa bilis na nakikita ng hubad na mata, nagsimula silang manghina, samuka ng dugo at bumagsak sa lupa. At ang maliliit na kulay na mga particle ay nahulog sa paligid ng kanilang mga katawan at nagsimulang sumipsip ng enerhiya. Ang primordial power, at maging ang sigla, ay hinihigop ng mga particle na ito. Matapos masipsip ng mga particle ang enerhiya, nagsimulang tumubo ang mga makukulay na mushroom sa lahat ng dako. Spores. Noon lamang nakita ni Long Wu kung ano ang mga particle na ito. Ang mga spores na nilikha ng mga batas ng eroplano ay kumukuha ng orihinal na kapangyarihan at sigla ng kaaway bilang mga sustansya. Patuloy na sumisipsip, dumami, at sa gayon ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya ng kaaway. Kung tungkol sa toxicity, syempre. Pero mas nakakalason, batas ni Daido. Ang tila marangal na ikatlong prinsipe ay naging isang ina ng virus. Inilalabas niya ang lahat ng uri ng mga gas na nagpapasakit at nagpapakamatay sa mga kalaban. No wonder dinala ni Kylander ang dalawang prinsipe na ito ng kusa, bagay sila sa kanyang paraiso. I-frame ang kaaway sa larangan ng digmaan, at pagkatapos ay ang virus, at ang mga spores na sumisipsip ng enerhiya. Nakulong, nanghina, pinatay. Kung gusto mong umatake, kailangan mong pumasa sa Liu Sensi level. Maaaring salin ng taong ito ang lahat ng pinsala. Ang mga nasa ibaba ng antas ng eroplano, sa lugar na ito, ay hindi alam kung paano mabuhay. Mga tip para sa pag-ukit ng mga insekto. Hindi nakaupo ang gilid ni Tai Kang. Giant Hammer at Gunslinger Patrick, ang unang umatake. Nakita ko na ang kanyang buong katawan ay naging lime gray, at ang kanyang buong katawan ay natamba. Ang napakalaso na mga spore na ito, ay walang epekto sa kanya. Hinawakan ni Patrick ang isang higanting martilyo at direktang hinampas ito kina Daido at Spo. Ang Warhammer na may dugong bakal ay nagdala ng itim at pulang kulog. Liu Sensi. Si Liu Sensi, na dumating sa oras, ay tumayo sa harap ng mabigat na martilyo. Nang mag-swipe ang martilyo, para itong tumama sa hangin, nang hindi nagdulot ng anumang pinsala sa 3 hari at 7 hari sa likuran. Parang kuryente ang mga mata ni Tai Kang, alam niyang wala si Liu Sensi sa tabi ni Kylander sa mga sandaling ito, kaya diretsyong tinutukan niya si Kylander gamit ang ulo ng baril. Sacrificial na baril. Puting kidlat. Ang puting electric current ay lumabas mula sa katawan ng baril,
naging puting bola ng kidlat, at sumambulat. Sa sandaling lumabas ang puting ball ang kidlat, ito ay talagang dumating sa Skyland. Ang isang malaking distansya sa gitna ay sapilitang hindi pinansin. Overlord Spear Intent, Absolute Distance Control. Gaano man kabilas ang ika-4 na haring si Liu Sensei, hindi niya kayang sabayan ang bilis na ito, kaya pupunta siya upang protektahan ang Panginoon. Boom! Sumabog ang katawan ni Skylander na may puting kulog na apoy. Isang mahimalang eksena ang lumitaw. Naging fly ash si Skyland, pero ang mga pirasong iyon ay sawdust at tela lang. Puppet pala yun. Lahat. Magandang gabi, sa lahat. Sa hindi kalayuan, sa isang malaking entablado na may kumikislap na mga ilaw, isang kahon na gawa sa kahoy ang binuksan. Si Skylander, na nakasuot ng napakagandang clown na costume, malaki ang ilong na mapula at makulay ang mukha, sabay talon. Ngayon ka lang ba kontento sa pakulo? Nasaan ang palakpakan? Gustong marinig ni Skylander ang palakpakan, ngunit hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon ni Tai Kang. Magic gone. Sandali. Sinaksak ni Tai Kang ng sibat, at agad na lumitaw ang figure sa harap ng payaso. One shot, walang trajectory kahit ano. Sa sobrang bilis hindi ko alam kung anong nangyari, nabutas ko na yung clown. Absolute distance, diretsong tusukin ng kalaban. Ang ulo ng clown ay lumabas, ito ay isang ulo ng tagsibul. Robotic na manika. Tai Kang. Nasabi ko na ang lahat, maliban na lang kung hindi mo ako papayagang gamitin ang batas, kapag nakapasok ka sa aking paraiso at hindi naglaro, hindi mo ako mapapatay. Muling sumulpot si Skylander sa Ferris wheel, sa pagkakataong ito ay naka-black tuxedo at top hat. Hindi mapigilan ni Long Wu na hindi makapagsalita. Nasilaw siya sa labanang ito. Maging mabuti. Buti na lang, mayroon akong walang kapantay na panuntunan. Kung hindi, itong Skylander, parang hindi talaga niya kakayanin. Ngunit muli, ang tatlong korona ng Protoss ay talagang napakalakas. Ang katotohanan na madali niyang talunin si Yixin ay sinasamantala rin ng batas, na ginagawang walang laman ang 5 pinagsama-sama at hindi gumagana. Vecness. Hanapin ang kahinaan ng lalaking ito. Patrick, protektahan mo si Vecness. Nagbigay ng utos si Tai Kang sa oras na ito. Oo, kamahalan. Hindi umimik si Patrick, at ang kanyang katawan ay lumaki ng higit sa 3 beses, naging isang malaking batong Diyos ng digmaan, na pinuprotektahan si Vecness sa ilalim niya. Isinuot ni Vecness ang kanyang salamin, at nagsimulang maglabas ng kakaibang golden rune ang kanyang mga mata. Parang magic circle, parang combination lock, patuloy itong umiikot. Lahat ng pansin na ang batas ni Vecness ay kahinaan. Kapag nabigyan siya ng sapat na oras, malalantad ang mga kahinaan ninyong lahat. Bilasan ninyo at tanggalin ang lalaking iyon. Nagutos si Skylander, Sword God, One-Hearted Monghe, makatitiyak ka na hindi ka tatakayin ng mga pag-atake ni Daido at Spo. Maaari mong gamitin ang iyong sariling paraan upang patayin si Tai Kang. Iminuwestre ni Skyland si Long Wu, magandang manugang, oras na, bilasan mo at buhayin ang pamamaraan. Makipagtulungan sa Diyos ng Espada para patayin ang Taksil. Hindi ito ginawa ni Long Wu matapos itong marinig. Kinindata niya si Ye Fan. Tumanggaw si Ye Fan, at agad na naging stream ng mga particle ng demonyo. Tahimik, pumasok siya sa space ring ni Long Wu. Abyss Witch. Galit na umirap si Tai Kang, peke. God Monkey Zin, biglang sumulpot sa likod ni Skyland. Ang tunay na Ye Fan, sa sandaling ito, ay direktang inilipat sa Phantom. Ang walang kapantay na batas ay isinaaktibo kaagad. Biglang lumiwanag ang itim at gintong liwanag sa mga mata. Magsimulang makakuha ng insight sa mga batas ng Skylander at sa paligid nito. Napakalinaw ng pag-iisip ni Ye Fan. Sa Tai Kang, dapat tayong lumaban. Gayunpaman, hindi maaaring maglaro sa paraiso na ito. Sa pamamagitan lamang ng pag-crack ng Skylander's Paradise Law at pakikipaglaban sa Tai Kang maaari itong maging ligtas. Kung hindi, kapag nag-aaway silang dalawa hanggang kamatayan, kung ang mga tulad ni Skyland ay gumamit ng pakulo, baka maging snake and clam sila. Ngunit, isang malapit na tawag. Biglang napansin ni Ye Fan na si Skylander ay talagang nanunuya. Talagang nabigo ako, aking manugang. Sword God. Nakaramdam si Ye Fan ng matinding pagkabalisa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Damn it. Alam niya ang kanyang pagkatao. Hindi sinasadyang inilipat ni Ye Fan ang kanyang layunin ng espada ng direkta, sinusubukang umalis sa paraiso, nilinaw muna ang kanyang mga iniisip. Ngunit, hinarang ng Paradise ang paglipat. Sa normal na mga pangyayari, papatayin muna siya ni Ye Fan. Pero kung tutuusin, nangako siya kay Patricia na bibigyan ng pagkakataon si Skylander. Pinili pa rin ni Ye Fan na umatras sa 12-dosenang metro ang layo, at pagkatapos ay tingnan ang sitwasyon. Ngunit ang kanyang walang kapantay na batas ay hindi huminto, patuloy na sinusuri ang lahat tungkol sa paraiso na batas na ito. Gayunpaman, ang naramdaman ni Ye Fan na nalulumbay ay ang paraiso na ito ay mas komplikado kaysa sa kawalan ng laman ng 5 pinagsama-samang pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang ganap na saradong super amusement park na may hindi mabilang na mga laro at panuntunan. Tila hindi malamang na ito ay ganap na basag sa maikling panahon.
Alam mo na si Longwu ay ako. Sumimangot si Ye Fan, kaya kinailangan niyang iantala ang oras. Kabanata 3079 na mga kahinaan. Nakasimangot din si Tai Kang sa pagkakataong ito, halatang hindi niya inaasahan na peke pala sina Yizin at Ye Fan. Si Longwu ang totoong sword god. Bagaman ang iyong mga kasanayan sa pag-arte ay mahusay, malinaw na hindi mo alam ang tungkol sa sitwasyon ng Taishi Plain. Ang isang strategic powerhouse ay sapat na upang maging sanhi ng isang sensasyon. Isang strategic level na makakapatay ng dalawang malalaking hari kapag nagdibo siya. Siya, nanghiram pa ng walang pangalan noon. Haha, mas nakakatawa, hindi mo ako kilala, at hindi mo kilala si Patricia. Si Patricia ang anak na pinahahalagahan ko, at higit kong kilala ang personalidad niya. Ang kanyang pagmamataas, kusang loob, at kabangisan ay nilinang ko lahat. Siya ang prinsesa ng Platinum Royal Family, kaya walang mortal. Mga tao. Sa kanyang paningin, ang mga tao ay hamak na uod, hindi kahit mga hayop. Pinapaniwala mo ako na ang aking magandang anak na babae ay mai-inlove sa isang tao sa unang tingin. Kahit na ito ay isang madiskarteng antas. Imposible. Ngumisi si Kailan, pagsasama-sama ng kasaysayan ng labanan ng Sword God, ang timing ng paglitaw ni Longwu, at ang sitwasyon ni Patricia. Hindi mahirap magdesisyon na si Longwu ay ang Sword God. Napabuntong hininga si Ye Fan, sa katunayan, marahil ay naramdaman niya na maaaring nalantad siya. Gayunpaman, dahil walang malinaw na mga pagkukulang, at mayroon akong lakas na umasa dito, hindi ko na ito masyadong inisip. Kumbaga, ngayon lang masasabing mas maganda ang acting ni Kylander. Hindi mahalaga kung makita mo ito. Para sa kapakanan ni Patricia, bibigyan kita ng pagkakataong pumili. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Tumawa ng tumawa si Kailan, bakit? Patay ka na, nasa kamay ko ang buhay mo. Oh, nakangiting sabi ni Ye Fan, bakit mo ito nakikita? Kumain ka na ng Dragon Yuan na iyan, sabi ni Kailan. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, iniunat ang kanyang kamay, at inilabas ang Long Yuan na buo. I'm so sorry, dahil hindi ko ito kailangan, kaya, huwag mo itong kainin. Nagbago ang mukha ni Kailan, at nabigla siya. Pero maya-maya, nagpakita na naman ng masamang ngiti si Kylander. Walang pag-asa kang tanga. Hindi mo na kailangang kainin ang mga bagay na ito. Liu Sensi. Naramdaman ni Ye Fan ang paninikip ng kanyang puso, at huli na para tumugon. Mahuli ka. Ang Long Yuan ay biglang sumabog na may kamangha-manghang kapangyarihan. Isang gintong bola ng liwanag ang ganap na nilamon si Ye Fan. Boom! Ang asensya ng isang buong limang kukoy na gintong dragon ay sumabog sa sandaling ito. Sa huling sandali ng kamalayan, nakita ni Ye Fan na ang space ring sa kanyang kamay ay nawasak din ng puwersang ito. Saliye! Oops! Ang kapangyarihang ito ay napakalakas na nalampasan nito ang kanyang imahinasyon. Sa desperasyon, sumulyap si Ye Fan sa Sword God Ring. Siguro. Wala nang oras si Ye Fan para isipin iyon, dahil sa sandaling ito, ang pagsabog na ito sa antas ng eroplano ay direktang nagpabugbog sa kanya. Wala talagang bula ng dugo, sumangga lang. Napuno ng gintong liwanag ang paraiso, at isang marahas na shockwave ang bumalot sa buong kalangitan. Ang nakasisilaw na gintong liwanag ay tumagal ng mahigit 10 segundo bago ito natapos. Pinuprotektahan siya ni Liu Sensi sa harap ng Kylander sa tamang oras upang iligtas si Kylander mula sa pinsalang ito. Si Tai Kang ay nasa lupa, at nang makita niya ang eksenang ito, siya ay natigilan. Halatang hindi niya inaasahan na ang Sword God na papatayin niya ay papatayin ni Kylander. Haha, tumingin si Kailan sa walang laman na harapan, at ngumiti. Nawala ang hininga ni Ye Fan at Saliye. Agad na sumabog ang isang adult 5-clawed golden dragon, isang plain level na divine beast, at ang concentrated dragon essence. Sa pangunahing lugar ng pagsabog na ito, gusto mo pa bang mabuhay? Natatakot ako na ang madiskarteng antas ng lahat ng eroplano ay makaramdam na ito ay isang pantasya. Higit pa, sa kawalan ng paghahanda at babala, Liu Sensi, nakita mo ba? Haha, ang inosenteng mukha ng batang iyon sa dulo. Inisip niya talaga na kailangang kainin ito ni Long Yuan bago niya ito kainin. Nasaktan ba siya nito? Paulit-ulit ko siyang tinanong kung meron ba siya nito sa katawan, bakit ang bagal niya? Ang tono ni Liu Sensi ay napuno rin ng kagalakan at pangungutya, ang matalinong plano ng iyong kamahalan, isang baguhang mayabang, paano ito maihahambing sa kanyang kamahalan? Kaya, karamihan sa mga lalaki sa antas ng emperador ay mahusay at simple ang pag-iisip. Ibinaba ni Kailan ang ulo at pabirong tumingin kay Tai Kang. Tama, bayaw. Napabuntong hininga si Tai Kang at nang hihinayang sinabi, mukhang hindi talaga karapat-dapat ang batang ito sa pagbaril ng haring ito. Kahit na ang iyong walang pinipiling mga panlilinlang ay hindi makalaban, ito ay katawa-tawa. Sabihin mo na parang nanalo ka na, kibot balikat ni Kel-End. Ginamit ni Tai Kang ang baril at itinutok ang iilan pang natitira. Ikaw, Liu Sensi, Daido, Spo. Bakit ka nakikipaglaban sa haring ito? Sa pag-asa lamang sa laso na ito at sa mga makukulay na bagay na ito, kahit na ang sibat ng proteksyon sa katawan ng haring ito ay hindi maaaring salakayin.
Kung siya ay walang pag-iisip, marahil ang kanyang 5 pinagsama-samang mga bagay ay walang laman, at maaari niyang sugpuin ang haring ito. Pero, repression lang. Ang mas nakakalungkot ay ang kawalan ng isip ng isang tao. Narito ang haring ito, basta't isa-isa kitang papatayin, at pagkatapos ay hintayin si Viknes na basagin ang iyong paraiso. Patay ka rin. Biglaan. Nakarinig na lang ako ng matinis na sigaw mula sa likod. Aw! Biglang lumingon si Tai Kang, at nakita niya na ang katawan ni Patrick ay tinusok ng puwersa mula sa likuran. Isang malaking butas ng dugo ang pumasok mula sa likod ni Patrick at tumagos sa kanyang dibdib. Vecnas! Ikaw! Ibinalik ni Patrick ang kanyang martilyo, ngunit diretsyong umiwas si Viknes. Sa kanyang kamay, ay isang kakaibang hugis Protoss Artillery. Ang ganitong uri ng sandata ay maaaring gumawa ng orihinal na puwersa na nakakompres upang makabuo ng mas malakas na mapanirang kapangyarihan. Kung ikukumpara sa ibang mga mandirigma ng Protoss, medyo mahina ang Viknes. Kaya naman, magaling siyang gumamit ng sarili niyang mga batas, pagkatapos matukoy ang kahinaan ng kalaban, diretsyo niyang tinatamaan ang pangunahing punto. Si Patrick ay malubhang nasugatan sa pagkakataong ito, bagaman hindi siya namatay kaagad, ngunit dahil may mga virus at spore sa paligid, ang kanyang mga pinsala ay patuloy na lumala. Ikaw pala, Taksil ka. Sa sandaling ito, alam na alam ni Tai Kang at Patrick kung sino ang Taksil ni Silver. Haha, kahanga-hanga. Viknes. Kahangahangang pagganap. Ngumiti si Kelend at pumalakpak. Vecnas. Si Patrick ay samuka ng itim na dugo, kung hindi dahil sa suporta ng kanyang kamahalan, paano ka ngayon, ikaw talaga. Namula ang mukha ni Tai Kang, bakit ikaw? Hindi mo maisip. Humph, sabi ni Viknes na may masama at mapang-asar na ekspresyon, masyado kang. Sa tingin mo ba palagi akong nagpapasalamat sa iyo? Ako ay payat at mahina mula nung ako ay bata, at ang aking paningin ay hindi maganda. Kahit na ako ay isang maharlika, ako ay tinanggihan ng aking mga matatanda sa pamilya. Nabuli din ako sa academy, life is better than death. Noon nakita mo na magaling ako sa analysis at may utak, kaya train me and reuse me. Naalala ko pa nung sinabi mo sa akin. Hindi mo kasalanan na payat ka, hindi mo kasalanan kung binubuli ka, may mga talent ka na wala sa iba. Oh, napakagaling, nakakamangha, ang isang girong katulad mo, napakahusay na pinuno, ay kayang paboran ng isang mapagpakumbaba at mahinang tulad ko, na iistorbo ako. Biglang sumeryoso ang ekspresyon ni Viknes. Ano ang pinagkukunwering hindi mo maintindihan? Ano ang nagpapanggap ka na malawak ang pag-iisip? Ano ang iyong pagpapanggap bilang isang magalang na corporal? Ano ka ba? Bastos na lalaki na puro baril lang ang kayang gamitin at hindi magamit ang utak. Karapat-dapat ka ring turuan ako Viknes, kung paano kumilos sa mundo. Kung hindi lang dahil sa gulo mo, matagal ko nang pinatay ang mga lalaki sa pamilya ko na nambubuli sa akin. Kahit wala ka, hindi ako magpapatalo sa mga tanga na minamaliit ako. Isang hitsura ng aloofness, isang hitsura ng isang tagapagligtas. Ako, Viknes, hindi mo ako kailangan tulungan. Ikaw, ay hindi kasing galing ko. Namamaos si Viknes at tawa ng tawa. Mukhang nadismaya si Tai Kang, lumalabas na. Ikaw pa rin ang kawawang bastard sa taong iyon. Nakakaawa ako. Natawa si Viknes, iniisip mo pa rin, ano ang susunod mong gagawin? Wala kang pagkakataong manalo sa harap namin ni Kalander. Kasama mo. Haha. Sige, mawalan ka ng Patrick, paano mo madidagdagan ang haring ito? Malamig na sinabi ni Tai Kang, ang iyong kahinaan, na panuntunan, makakahanap ka ba ng kahinaan sa haring ito? Talagang. Umiling si Viknes, hinahangaan kita dahil dito. Ikaw ay hindi nagkakamali, at wala kang mga kahinaan. Ngunit, wala ka nito sa iyong katawan, hindi ibig sabihin, wala ka nito sa iyong puso. Mapaglarong tumawa si Viknes. Saglit na natigilan si Tai Kang, at may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Tai Kang. Isang boses ng babae ang dumating na may bakas ng gulat at pagkamadalian. Biglang nanginag ang katawan ni Tai Kang, at ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan. Katie. Si Reyna Katie, na lumilitaw sa paraiso na may blangkong mukha, ay halatang hindi sigurado kung ano ang nangyayari dito. Kabanata 380 Hindi naman talaga. Sa oras na ito, malayo sa Kailand at Tai Kang at iba pang mga Diyos, isang silid ng laro sa isang paraiso. Ang mga makukulay na ilaw ay patuloy na kumikislap. Sonoma Machine. Sa isang retro arcade machine, naglalaro ng dabong ang ilang karakter ng laro. Sword God Ring, tahimik na nakahiga sa tabi ng game console. Sa loob ng singsing. Isang mapanglo, madilim na mundo ng mga espada. Hari, ang mundong ito. Ano ang nangyayari? Ito ba ang lahat ng iyong mga espada? Si Sally Ye ay pumapasok sa mundong ito sa anyo ng isang kaluluwang demonyo. Siya ay nasa pagsabog at halos mamatay. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang paglilinang, kahit na ang Abyss Witch at ang anino na anyo ay hindi makatiis ng labis na pinsala. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, isang malakas na sigla ang nagpilit sa kanya na mabuhay. Bagamat nawala ang kanyang katawan, hanggat ang kaluluwa ng demonyo ay medyo buo, hindi mahirap para kay Sally na mabilis na hubugin ang katawan gamit ang mga particle ng demonyo.
Sa sandaling ito, ang mas ikinamangha niya ay ang singsing ng Sword God sa kamay ni Ye Fan ay hindi inaasahang kakaiba. Oo, salamat sa singsing na ito, kung hindi, walang sapat na halaga ng Ankh para iligtas ka. Ang katawan ni Ye Fan ay nawasak sa sandaling ito, at pumasok din siya sa singsing sa anyo ng Yuan Shen. Kung pag-uusapan, si Ye Fan ay pisikal na malakas, ngunit sa katunayan ang kanyang kaluluwa ay napaka-pervert din. Ni hindi niya alam kung ano ang primordial spirit niya. Sword Spirit, Dragon Soul, Yuan Shen, ang tatlo ay pinagsama-sama. Ang pangunahing punto. Dahil sa malaking bilang ng mga espiritu ng espada, posibleng magbigay ng ilan paminsan-minsan, at hindi ito maaapektuhan. Sa makatuwid, sa pangunawa ni Kailand at ng iba pa, ang primordial spirit ni Ye Fan ay sumabog. Ngunit sa katunayan, pinasabog ko lang ang ilan sa kanila, hindi ito kritikal. Ngayon, ang paggamit ni Ye Fan ng Sword God Ring ay tumangkad ng husto. Bagamat imposibleng makapasok ang pisikal na katawan, ngunit sa isang kagipitan, maaari pa rin itong ipasok ang primordial spirit ng aking sarili at ni Sally Ye. Siyempre, salamat sa mineral water bottle Ankh na bigay ni Lao Lin. Kung hindi, kahit na masigurado ni Ye Fan na mabubuhay siya, hindi niya iligtas si Sally Ye, tutal, masyadong mabilis mamatay ang mga babae. Ang 5-clawed golden dragon at dragon yuan na ito ay sumabog, at ang kapangyarihan nito ay mas abnormal kaysa sa Long Xiaojiu siya ni Ye Xuanguang. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pang-adultong gintong dragon at isang pangunahing lugar. Sa sandali ng pagsabog, ang espasyo ay talagang gumuho sa kaguluhan. Marahil dahil dito, espesyal na hiniling din ni Kailander kay Liu Sensi na protektahan siya sakaling hindi siya makalipat ng ligtas. Kung may oras si Ye Fan para maghanda, hindi siya matatakot, ngunit sa pagmamadali, talagang nagdusa siya. Kahit na ang kanyang quadruple disintegration, imposibleng labanan ang ganitong uri ng pinsala. Gayunpaman, ito ay dahil na rin sa relasyon ni Patricia kay Kailander. Kung kanina pa niya siya binaril at pinatay, wala na sanang delikadong bagay ngayon. Ano itong tuktok ng bundok? Tanong ni Sally, bakit hindi ako makaakyat? Maaari pa akong umakyat, ngunit hindi pa rin ako nakakarating sa tuktok ng bundok. Pakiramdam ko, parang may kung anong buhay doon, naghihintay sa akin, sabi ni Ye Fan. Mukhang nagulat si Sally Ye at parang misteryoso. Delikado ba? Kahit na hindi ko alam kung ano ito, hindi ito dapat maging isang masamang bagay, sabi ni Ye Fan. Wang, nakakonsumo ka ba ng maraming Ankh ngayon? Saan mo nakuha? Tanong ni Sally. Swerte rin, may nagbigay lang sa akin kanina, baka ang swerte mo. Katatapos lang magsalita ni Ye Fan, at biglang may naisip. Wang, anong problema? Naguguluhan si Sally. Sally Ye, ilang Abyss Witch ang umiiral sa Abyss Demon family mo? Ako lang ang nagising na mangkukulam sa kailaliman na talagang nagtataglay ng mga particle ng demonyo, sa pagkakaalam ko, sabi ni Sally. Kung gayon, mayroon bang sinumang nabubuhay sa lahat ng oras? Ang Reyna ng Thousand Faces ay dapat na lumipas ng ilang panahon at hindi mamatay, ngunit hindi ko alam kung nasaan ang kanyang matanda ngayon, sabi ni Sally. Huminga ng malalim si Ye Fan, bakit hindi niya ito naisip noon? Hindi ba ang espesyal na kakayahan ng Abyss Witch na madaling magbago? Ang pag-iral na maaaring makipagbuno kay Ye Wuya? Posible ba? Ang isa na, naging Su Qingzhou. Sa kasino si Lao Lin. Marahil, sa pagkakataong ito ay nakaligtas ka, talagang posibleng pagpalain ka ng iyong mga ninuno, na pabuntong hininga si Ye Fan. Oo, ngayon ko lang naramdaman na mamamatay ako, ngunit hindi ko inaasahan na ang hari ay magkakaroon ng Ankh sa kanya. Sinabi ni Sally na may ilang panghihinayang, napakasayang, walang silbi ang lahat para sa akin, at nauubos nito ang napakaraming mahalagang bukal ng buhay sa isang iglap. Huwag mong sabihin iyan, hanggat ito ay makapagliligtas sa iyo, kahit na ang bukal ng buhay ay matuyo, hindi ako magtitipid, sabi ni Ye Fan. Well, ngumiti si Sally Ye Tianran. Huwag na nating pag-usapan ito, kailangan nating lumabas sa lalong madaling panahon para maibalik ang estado. Bagamat may pagkakaiba sa oras sa singsing na ito, magtatagal ito para mahanap nila tayo. Ang oras ay maikli, at sinamantala ko ang malakas na kaguluhan at malakas na liwanag ng pagsabog. Ang singsing ay lumilipad sa malayo. Ngunit upang hindi malantad, ang singsing ay hindi maaaring lumipad ng masyadong malayo. Pero kung tutuusin, sa paraiso ni Kailander, tinatayang pagkaraan ng ilang sandali, malalaman mo na ang pagkakaroon ng singsing na ito. Mahigpit na tumanggaw si Sally Ye, magtatago ako, basta multo ako, hindi nila ako mahahanap. Yung dalawa, kalalabas lang nila sa Sword God Ring. Sa game hall, nagsimulang mabawi ni Ye Fan ang kanyang katawan. Ito ay isang nakakaawa, bagamat nagagamit niya ang karamihan sa mga natatanging kakayahan ni Qinglong, hindi maaaring gayahin ng kanyang sword intent ang Aoki power ni Qinglong. Kung hindi, pakiramdam ni Ye Fan na siya ay ganap na gagaling sa ilang minuto. Sayang ang space ring na iyon, bawi ng katawan ni Ye Fan, nakatingin sa walang laman na mga daliri. Ang singsing na iyon ay nakatulong sa kanila sa maraming paghihirap. Ito ay sumabog ng ganito, at siya ay labis na nagsisisi. Masyadong tuso si Kailander, at palagi na lang siyang nagpapanggap na niloloko,
sabi ni Sally Ye sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi nagsasawang manloko si Bing, nagsinungaling ako sa kanya, nagsinungaling siya sa akin, wala itong problema. Kulang din kasi ang talino ko, at hindi kasing galing niya ang maglaro. Sayang naman ang gusto ni Patricia na pakawalan ko siya, parang imposible. Malamig ang mga mata ni Ye Fan, at ang Kylander na ito ay determinadong patayin siya at si Tai Kang. Tinatayang ito rin ang pumatay kay Aragorn. Siya at si Silver ay lahat ng kanya. Ang taong ito ay ambisyoso at mabisyo, kaya hindi siya maaaring panatilihin. Tara na, tingnan natin kung paano ang laban. Matapos maramdaman ni Ye Fan na halos gumaling na siya, dinala niya si Sally Ye at tumalikod. Malapit sa larangan ng digmaan. Nakahanap ako ng tagong sulok, at nagtago silang dalawa at nagmamasid. Si Ye Fan ay wala sa pinakamabuting kalagayan, at kailangan niya ng oras upang pag-aralan itong Paradise Law, kaya hindi siya nagmamadali. Dahil sa pagkakaiba ng oras sa ring, hindi nagtagal ang dalawa. Ngayon lang dumating dito, nagkataon lang na nabangga, pinapunta si Katie sa paraiso. Itong Kylander, natatakot ako na masyado siyang nag-iisip, si Tai Kang ang adoptive father ng Diyos ng digmaan, ang taong hindi nag-aatubiling magsimula ng digmaan. Paano siya mapipigilan ng mga ito dahil sa kanyang reyna? Tsaka Katie, nakababatang kapatid ni Kai Rand, hindi naman siguro seseryosohin ni Tai Kang, nakangising sabi ni Sally Ye. Napaisip si Ye Fan, maaaring hindi iyon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more update click on the notification bell.